You might want to sit down because today I'm going to talk about the full story of Old Man Logan. Alright. Fair warning, the story contains disturbing shit but it has superheroes and dinosaurs and it is awesome. Anyway, kilala naman natin lahat si Wolverine, diba? So this story is set in a dystopian future where superheroes have fallen and villains control the world. 50 years ago, something happened to Logan that made him promise to not use his claws again, to never hurt another living soul again. So in this future, Logan is a farmer. Meron siyang maliit na ranch sa California, meron siyang asawa, meron siyang dalawang anak, and Logan was struggling on funds. And kailangan na niya magbayad ng renta sa Hulk Gang. Yung Hulk Gang, descendants to ni Bruce Banner. And due date na, need na niya magbayad. Sabi ng asawa ni Logan, ibenta na lang daw nila yung mga toys ng mga anak nila. Pero sabi ni Logan, hindi, kakausapin ko yung Hulk Gang. So dumating yung Hulk Gang, nakasakay pa nga sila dun sa Fantastic Car. Siyempre, hinaras nila si Logan para sa rent. Pero wala kang pera si Logan, so binugbog nila si Logan. And then an old friend paid the visit. It was Hawkeye. And ngayon, bulag na siya. He offers Logan a job para makabayad siya ng rent. Yung job is to deliver something to New Babylon, somewhere in the East Coast yun kasi nasa California sila. And babayaran niya si Logan ng $500 pag natapos yung job. Dito, heavily implied na drugs yung ita-transport nila sa New Babylon pero basta, mamaya pag-usapan natin yan. Si Logan, he reluctantly agrees. The next day, nagpaalam na siya sa family niya. Tapos sinundo na siya ni Hawkeye, tapos nakasakay sila sa Spider-Mobile. Tapos si Hawkeye yung nag-drive kahit bulag siya kasi badass siya. So ayun nga, si Wolverine navigator lang siya, drive sila Hawkeye, tapos umabot sila ng Northern California. Pagdating doon, sabi ni Wolverine, dapat nandito na tayo, bakit puro lupa lang yung nakikita ko? Biglang inatake sila ng mga Ghost Riders. Si Logan naman dito, di ba nag-vow na siya to never hurt a living soul? Kasi nga may nangyari dati, mamaya pag-usapan natin ulit. So si Hawkeye lang nakapaglaban, pero si Logan sobrang nabugbog talaga siya. Sabi sa kanya ni Hawkeye, what the hell did they do to you, man? Sabi ni Logan, they broke me, bub. Pagkatapos nun, drive. Tapos umabot sila sa Hammer Falls. Itong Hammer Falls, naging tourist attraction to kasi andun yung hammer ni Thor. By the way, this time, patay na lahat ng mga Avengers. Patay na si Cap, patay na si Iron Man, patay na si Thor. Patay na sila. Sa place na to, nagbebenta ng maraming superhero memorabilia. And yung mga tao dito, they are hoping for the superheroes to one day return. Umaasa pa sila na mababalik pa sa dati yung sitwasyon. Habang nag-drive sila doon, nakasalubong nila si Ultron 8. Si Ultron 8, asawa na siya ngayon ng third ex-wife ni Hawkeye na si Tonya. Si Tonya, anak siya ni Peter Parker. Nakakasunod ka pa ba? Okay, good. Kasi comics. Anyway, ni-meet nila si Tonya, anak ni Peter Parker, third ex-wife ni Hawkeye. Tapos may anak sila, pangalan Ashley. Si Ashley nag-form down ng bagong superhero team. Merong bagong Daredevil, merong bagong Punisher, tapos si Ashley. Si Ashley, naka-Spider-Woman siya na outfit kasi nga, lolo niya si Peter Parker, anak siya ni Hawkeye. Yung tatlong yon na-capture ni Kingpin. Yung bagong Kingpin. Si Hawkeye, syempre gusto niya i-rescue anak niya yun eh. Si Logan, ayaw kasi hindi naman yun yung inagrihan niya. Pero sabi ni Hawkeye, if tinulungan siya ni Logan, dodoblehin niya yung pera. Dodoblehin niya yung bibigay niya kay Logan. So si Logan, pumayag na siya kasi pera yun eh, pambayad ng renta para sa asawa, para sa anak niya, gano'n. Pero he will still not hurt another living soul. Sumakay na ulit sila sa Spider-Mobile. Si Hawkeye at si Logan, nagpunta sila sa Salt Lake City. Nandito yung arena ni Kingpin. Tapos doon sa arena, nakagapos yung bagong Punisher at yung bagong Daredevil. Tapos, pinakain sila sa mga raptors in front of everyone to see. Eventually, nakita na nila kung saan nakakulong si Ashley, yung anak ni Hawkeye. So, ginamit nila yung Spider-Mobile, nag-drive sila sa walls, kasi nga Spider-Mobile yung gamit nila. Tapos, binangga nila yung building, tapos pinatay ni Hawkeye lahat ng andon, tapos pinakawalan niya yung anak niya. After makakawalan ni Ashley, pumasok si Kingpin, tapos pinatay ni Ashley si Kingpin, tapos hindi pala niya gusto magpaka-superhero katulad ng tatay niya. Gusto lang pala niya palitan si Kingpin as the leader of Salt Lake City. Nagulat si Hawkeye, tapos papatay ni Ashley si Hawkeye, yung tatay niya. Pero ni-rescue ni Logan si Hawkeye gamit yung Spider-Mobile, tapos binilisan nila, tapos hinabol sila ng parang maraming mga minions ni Kingpin, na ngayon minions na ni Ashley. Tapos may mga nakakotse, may mga nakasakay sa dinosaurs. By the way, yung mga dinosaurs galing sa Savage Land. Hinahabol sila, drive sila ng mabilis, hinahabol sila ng mga dinosaurs, hinahabol sila ng mga kotse. Biglang nag-earthquake. Dahil sa earthquake, nalaglag sila lahat sa underground. Sa underground, maraming moloids. Yung mga moloids, itong mga to, kumakain sila ng mga tao, pero sobrang used na sila sa darkness, natakot sila sa ilaw. So, buti meron light stick si Logan, tapos ni-rescue na si Hawkeye, tapos nakaalis na sila dun sa hole. Anyway, drive. Itong story na to, isang malaking road trip plan to eh. Anyway, umabot na sila sa Wyoming. Maraming mga dinosaurs dun. Umabot sila sa Electroville, kung saan nandun yung corpse ng isang malaking giant na Loki.
Fast forward, nakapunta sila sa isang bar sa Des Moines. Uminom sila doon. Kaso nga lang, napagdripan sila ng mga lasing. Muntik na palabasin ni Logan yung close niya kasi napikon talaga siya eh. Pero nakapagtimpi siya tapos umalis na lang sila. Tapos tinanong ulit siya ni Hawkeye. Sabi ni Hawkeye, "What happened? Ano ba nangyari sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? What did they do to you?" Tapos kinuwento ni Logan. Yun yung sinasabi ko dun sa last video ko, yung sinugod sila ng mga supervillains sa X-Mansion. Tapos illusions lang pala ni Mysterio yung mga supervillains na yun. Tapos pinatay ni Wolverine lahat ng X-Men. After niya gawin yun, he cried and cried and walked and walked and walked until umabot siya sa isang riles ng tren. Tapos nagpasagasa siya sa tren. That was the time that Wolverine died. Sabi ni Hawkeye, "Pero may healing factor ka, paano ka mamamatay? Hindi ka na mamamatay." Sabi ni Logan, "But it hurt. And sometimes that's enough." Sakit. Drive, road trip. Hanggang sa umabot na sila sa Illinois. May humabol sa kanila na T-Rex na may Venom symbiote. Tapos makakain na sila. Biglang dumating si Black Bolt. Sinigawan ni Black Bolt yung T-Rex. Tapos namatay kasi sensitive sa sound yung symbiotes. Tapos na-teleport sila sa isang secure location na kung saan kinamusta sila ni Emma Frost. Si Emma Frost dito, asawa siya ngayon ni Dr. Doom. Doon daw nagtatago yung remaining mutants. Tapos si Emma Frost, kinamusta sila. Inayos ni Emma Frost yung Spider-Mobile. And then she sends them on their way. Hanggang sa road trip, drive. Umabot na sila sa Pym Falls. Sa Pym Falls, Connecticut. Bakit Pym Falls yung pangalan? Kasi drive, road trip, tapos umabot na sila sa destination nila finally. Ito na yung New Babylon. Yung place na to is governed by the Red Skull. Habang papunta sila sa destination nila, na-reveal ni Hawkeye na yung dinideliver nila doon ay hindi drugs, pero something na makapagpapabago sa mundo. So finally, ni-meet na nila yung pagde-delivera ng package ni Hawkeye. Pangalan ng tao na yon, Tobias. Tapos inopen nila yung case, yung laman ng case is 99 vials of Super Soldier Serum. And this is going to be their only hope. Yung plano nila was to form a new Avengers team against the Red Skull. Sabi ni Clint, he only has one condition. Gusto niya ng isang vial ng Super Soldier Serum. And he wants to be a part of the team to take down the Red Skull. Kasi gusto niyang ipaghigante yung mga pumatay sa kaibigan niya. Nag-agree si Tobias and Hawkeye was so happy. Sabi niya sobrang saya niya, naramdaman niya kung paano yung naramdaman niya nung first na sumali siya ng Avengers. Kaso nga lang, biglang pinaulan na ng bala si Logan tapos binaril ni Tobias si Hawkeye sa tiyan. It was all a setup by Red Skull. Pagkatapos nun, binaril ni Tobias si Hawkeye sa ulo, killing him. Meanwhile, dun sa HQ ni Red Skull, si Red Skull, suot niya yung Captain America costume and tapos yung kwarto niya, filled yun ng mga katawan tsaka ng mga armor, ng mga costume ng mga superhero na pinatay niya. Captain America shield, Iron Man's armor, lahat ng mga nakikita nyo dyan, natalo ni Red Skull yun. Biglang dumating na si Tobias, dala niya yung katawan ni Logan tsaka ni Hawkeye. Nilapag niya yung mga katawan, dala niya yung suitcase ng Super Soldier Serum, 99 na Super Soldier Serum yun, tapos isang suitcase na maraming pera. Sabi ni Red Skull, "Sige, sa inyo na yung pera na yan. Enjoyin nyo yan lahat. Sige." Biglang tumayo si Logan, sinapak niya si Tobias, sinapak niya yung mga goons, and then he says, "You're going down, Skull." Nagsapakan sila, halos ibato-bato lang ni Red Skull si Logan. Nilakpan niya yung kwarto para siya lang yung papatay kay Logan. Kinuha ni Red Skull yung Ebony Blade ni Black Knight. Papatayin na niya si Logan, biglang hawak ni Logan yung shield ni Captain America, sinalag niya. Goosebumps. Bakit kasi hindi ganito yung ginawa niyo sa Logan? Na-knockdown ni Logan si Red Skull gamit yung shield ni Captain America. Kaso sabi ni Red Skull, hindi mo kaya gawin yan. Hindi mo kaya gawin to. Hindi mo kaya patayin. Kasi nga diba si Logan, nag-take siya ng vow of pacifism. Ayaw na niya ng violence. Pero yun nga sabi ni Red Skull sa kanya, hindi mo kaya gawin yan. Pero walang pag-aalinlangan, Logan killed for the first time in 50 years. Namin ni Logan yung shield para pugutan ng ulo si Red Skull. Yung mga soldiers ni Red Skull, nakaramdam na sila lahat. Susugurin na nila kung nasan si Logan. Tapos anong ginawa ni Logan? Ginamit niya yung suit ni Iron Man. Sinuot niya yung suit, tapos lumipad siya. Uuwi na siya, pumunta na siya sa bahay nila. So he is 3,000 miles from home. Winarningan na siya ng suit na mawawalan na to ng power. 2,000 miles from home. Nag-alarm pa rin yung suit. Sinasabi na mawawalan na to ng power, pero sabi ni Logan, hindi. Forward lang tayo. Forward lang. Uuwi ako. 1,000 miles from home. Malapit na mag-zero. Mawawalan na ng power yung suit. Sabi ni Logan, hindi. Oh, kaya pa. Kaya pa to. Makakauwi ako. Until he crashed sa desert. So naglakad siya pa uwi. Ang layo nung nilakad niya. Nung time na to, dala na niya yung suitcase ng pera. Eventually, umabot na siya sa farm niya and nakita niya yung kapitbahay niya. Sabi niya, hawak na niya yung pera, mababayaran na niya yung Hulk Gang. 2 weeks yung palugit na binigay sa kanya ng Hulk Gang. Pero sinabi sa kanya ng kapitbahay niya, pinuntahan na ng Hulk Gang yung family niya. Tas pag uwi niya,
patay na yung asawa niya, patay na yung dalawa niyang anak. Nanlumo siya, nanahimik siya. Kinakausap siya ng kapitbahay niya, sabi, Logan, Logan. Biglang nilabas niya yung claws niya, it's Wolverine. Sinugod niya yung Hulk gang, pinatay niya lahat, isa-isa. The men, the women, the children. It was pure carnage. Inisa-isa niya yung mga Hulk. Tapos finally, umabot na siya dun sa cave ni Bruce Banner, who looks like a scrawny old man, payat na matanda. And sabi, the radiation has been messing with his head. He's a little crazy. And nakipagtsuktsakan siya kay She-Hulk kasi si She-Hulk lang yung kaya mag-produce ng babies niya. And I'm sure na hindi ginusto ni She-Hulk yun. So naglaban sila, ginalit ni Logan si Bruce, tapos nag-transform siya sa The Hulk. Tapos, kinain siya ni Hulk. Kinain ni Hulk si Logan. Tapos na. Hindi, joke lang, hindi pa. At this point, patay na yung buong family ni Hulk. Buhay pa rin si Hulk. Meron pa siyang isang descendant na si Billy Bob. Tapos si Baby Bruce, isang baby na Hulk. Patay na si Logan ito, kinain na siya ni Hulk. Si Hulk, kinakwento niya kay Billy Bob kung paano niya natalo at kinain si Logan. Until, si Logan, lumabas siya sa tiyan ni Hulk, killing Bruce. Killing him. Killing Hulk. Tapos kinuha niya yung damit ni Billy Bob, bumalik siya sa bahay niya, nilibing niya yung family niya, yung asawa niya, yung dalawa niyang anak. Inampun niya yung baby Bruce, and then he swore to put an end to every villain alive that made this world into hell. And sabi niya, he is forming a new superhero team with baby Bruce as his first teammate. And doon na natapos yung Old Man Logan. Ang ganda, di ba? Basahin nyo, promise maganda. Anyway, yun lang. Kasi, comics.